So right guys, nandito na naman tayong bumabalik with another video. Acquired and upgrade sa customer natin na si Mr. Abdul Aziz Sali sa taga Zamboanga. So ito yung unit natin guys na ARP9 version 3 with toddler bag, metal gears, metal ladder, and metal gearbox na din siya. Ito metal trigger na din to siya guys. So for the upgrades, is M95 spring, 11.1 high-speed motor. Ito suppressor na 14mm or 11mm na black, 43 centimeters na inner barrel, tight barrel po, na 7.1. Jingji SLR na aluminum head, na cylinder head, tapos metal ladder, 13mm na half up, piston head natin na may libre na green o-ring, tsaka delayer, 100% air na cylindrical tube, tapos 100 na grams na 60N. So ito lang po yung upgrade natin guys. Actually this is full upgrade na po. So pinayuhan ko si customer natin na wag na palitan yung yung gear set na 18:1 kasi malakas na yun. Malakas na to. Wait, may kasama pa pala tong guys, na 11.1 battery. So alright, sorry kung hindi nasali. Ito po is 11.1 battery, 3,500 mAh, 11.1 volt, 30C. So halimaw na to guys. So okay na to. So alright, without further ado, intro please. Alright guys, so ito natanggal na natin ang gearbox ng customer natin. So ito yung metal gearbox guys, metal to siya, metal na metal. So alright, start na po tayo. Bapaklaksin ko muna ito guys para at least mag start na tayo ng upgrade sa internals, para at least makita nyo yung mga upgrades natin, at para at least makita nyo yung process kung paano ko gawin. Right? Lahat ng yan is M60. So ito yung stock niya na na spring. Tapos ito yung ipapalit natin na M95. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung kaibahan, at para at least may comparison po tayo. So ito po yung M95 sa baba, at ito yung I think M70 na yata to siya guys, kasi medyo makunat-kunat na compared sa M60. So yan. So I think M70 na yata to. Kaso yung M95 is marami lang siyang ikot compared dito. Yan. So right, sige. Start ko muna tong baklasin guys para makita nyo yung loob. So right po, ito po yung laman mismo ng gearbox ng V3. So ito yung niya, upper case. Yan, kunat-kunat na yan. So alright, ito is I think hindi na natin to i-maintenance yung i-lubricate yung gears kasi bagon pa naman to. So yung gagawin na lang natin is papalitan yung mga dapat palitan. So tatanggalin muna natin yung spring guide, yung return spring. Ito guys, tatanggalin na muna natin siya. So i-check natin. So yan, itim pa. So ito yung ililipat natin, green o-ring. So ito tatanggalin na natin to kasi hindi na natin to need. So i-gather muna natin, tatanggalin muna natin to lahat. Tatanggalan muna natin ng grease para hindi siya madumi pagkabalik natin sa kay client. So as is na to, dito na to. Kasi ito lahat papalitan na natin yan except sa tappet plate tsaka tappet spring. Yung gears natin guys is as is. So lalagyan na lang natin to ng delayer mamaya. So right, set aside na natin to kasi di na yan kailangan.
So, ito na yung piston head niya guys, is 6 holes. Kaya 6 holes guys is para at least mag-gather yung hangin dito sa loob. Para buo po yung pagkatapon niya ng, ng gas. Gas means yung hangin palabas mismo ng na cylinder head dito, papuntang tipis. So, lubricate muna natin yung mga other parts para at least para at least lubricated na siya before natin isasalpak. So, syempre ito, lalagyan natin to. Yan, lubricate natin lahat ng mga gears guys kasi at mga internals para na din safe siya at lubricated para smooth yung resulta. Pause ko muna kayo. So, syempre, huwag niyong kalimutan yung basahan kasi importante yan para hindi madumi yung hindi madumi yung internals ng gears. So, i-lubricate muna natin yung mga dapat i-lubricate kasi isa yan sa rason para at least smooth din yung result ng natin ng galaw ng internals. So ito, sasalpak na muna natin to. Yan. Tatanggalin muna natin yung yung bolt. Kasi sasalpak natin to sa ilalim mismo ng metal ladder dito. So yung kinagandahan nito guys, itong bearings na to. Kasi siya shock absorber. Para hindi masira yung hindi masira yung dito. Kasi kapag nasobrahan siya ng impact is mabibiyak to. Mostly sa mga gamit mabibiyak yan. Kapag nasobrahan ng impact, kapag walang bearing. Taas ko muna yung guys kasi nagzo-zoom siya eh. Yan. Alright. Okay. So ipasok na natin to dito mismo sa looban. Dahan-dahan lang po. At make sure na lalabas yung tornilyo dito sa gilid. Yan. At salpak nyo na po dito. So dahan-dahan lang po. Dapat swak siya guys. Dapat wala siyang gap dito sa gilid. Yan. Kaya safe yung metal ladder nyo kasi dito na natatama eh. Yan. Sa may gap na yan. So kailangan nyo guys higpitan to. Kasi para iwas na din disgrasya. Kasi kapag hindi yan mahigpit, yan dito, is matatanggal to. Ito guys, rinig nyo, ito. Yan. Gawa yan ng bearing. Right? So ito, lubricated na to. Ito din, lubricated na. So yung susunod natin i-lubricate is ito yung nozzle niya. Ito double O-ring na to siya guys, itong nozzle. Ito, kita nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo ba, basta yan. Double O-ring na to, tsaka ito din. Lagyan nyo yung grease dito sa may gilid. Tapos dito din sa loob kasi para yan, iikot nyo guys yan para at least lubricated siya. Papakita ko yung resulta mamaya guys, yung air compression. Salpak natin without the nozzle muna. Ito guys
Bang! Grabe yung air compression. Nga pala, kaya pala tayo nagpalit ng 100% kasi maglo-long barrel tayo. Mag long inner barrel tayo. Kasi yun yung request ni customer para mataas yung FPS. Ito guys, so air compression. Grabe. Grabe yung air compression guys. Okay, with nozzle naman. Dito niyo malalaman na malakas talaga yung air compression kapag may nozzle na. Kapag yung air compression nyo is matigas with nozzle, yan. Perfect yan for sure. Ito guys, air compression check with nozzle. Wala, grabe yung air compression guys. Oh. Bumabalik. Alright. Napagod ako dun ah. So sige, set aside na muna natin kasi tapos na to. So yung gagawin naman natin, set aside muna natin to guys. Prepare natin yan mamaya. So lalagyan muna natin ng delayer yung gear. Ito yung delayer natin. Yan. Dapat nung delayer natin iswak. Tatanggalin muna natin to. Sa pagkalagay ng ano guys, ng delayer, is make sure elevate nyo muna. Kita nyo to, parang may gap. Yang brown na yan. Yan. Saka dito sa may taas niya. Elevate nyo muna siya guys. Ito. Tulad nito. Yan. Elevate nyo muna. Yan. Kasi kailangan yan. Hindi yan papasok pag hindi yan pantay. Papantay mo na. Actually, pantay na yan eh. Salpak na lang natin. So, dapat yung sabay yung pagkasalpak natin guys para at least sabay sila pagkababa. Okay. Narinig nyo yun guys, yung nag-click. Yan. Goods na to. Hindi na to basta-basta natatanggal. Just to make sure na hindi na talaga siya matatanggal. Lagyan natin siya ng glue. Yan. So, we should aim a safe build kasi in the long run, hindi mo ko-compromise yung yung gears. Tatrapuhan muna natin siya kasi yung gilid lang yung importante na malagyan. So ayan, goods na po, may glue na po siya, so matigas na po ito tanggalin. It's for the own good na din po sa unit. Yan, kasi iikot yan eh dito. Yan, iikot yan. So, salpak muna natin. Yan. Salpak na muna natin tong nozzle. Yan. Goods na siya. Ito yung kinagandahan niya guys. Yung sa Jingji. Kasi hindi siya magalaw eh. Oh. Hindi siya magalaw. Steady lang siya. Kaya steady yung pagkatapon niya ng steady niya pagka tulak niya ng gel balls. Siyempre, lubricate nyo to kasi natatama to dito sa sa may tipis. Yan. Mamaya, tatanggalin din natin yung tipis kasi papalitan na natin siya ng long barrel. So, kaya guys, naglagay tayo ng hop up. Kasi yung stock is meron siyang built-in hop up. Yan, meron siyang built-in hop up. Itong rubber na to. Yan. Yan. Kasi di natin to malilipat eh. Kasi yung tip nito is walang cutting. So, need natin yung hop up para malagay yun dito sa may tip mismo. Hindi pa natin siya sure kasi kung magagamit man natin tong 43 cm mismo. Ipapalis din natin to.
So, itatansya ko na lang guys kasi dapat dito yan dito yan sa may dulo. Dapat, for example, ito tip. For example, half up to ha. Dapat yung half up guys is nandito. Pakita ko muna sa akin. Dapat yung half up is nandito guys. Nandyan. Para, kung short kasi, may tendency na tatama yun dito sa may loob. Kasi hollow to eh. Hollow yan sa loob. Ito guys oh. Yan o, wala nang gap. So, goods na to. The reason why, bakit chinek ko siya guys, kasi napaka-importante yan eh. Kung magalaw yung ano nyo, yung eto, cylinder tube, may sudden movement yan sa ilalim na dapat natin iiwasan. Na dapat walang mga sudden movement sa loob. Kasi yan, kapag merong movement, may chance yan na either matanggal or worst case scenario, masira yung internals nyo. So ito, nakalimutan ko pala lagyan. So dapat lagyan natin to. Kasi daluyan yan. Guide yan ng ng piston body. Yan, lagyan din natin dito. Tsaka dito din siyempre. Lagyan natin yan. Lahat ng mga moving internal parts, lagyan natin ng grease para smooth yung smooth yung galawan. So ito guys, ilagay natin siya sa safe point niya guys dito. Hindi ko alam kung kita niyo ba. Ito, safe point niya yan. Diyan. Alright. So, maganda na siya guys. Maganda na yung resulta. Tsaka may tappet plate. At tsaka may may return spring pa na makunat. Yan. Alright. So, tapos na natin lagyan yung tapos na natin lagyan yung internals. Ay wait, pipicturean muna natin para at least makita ni customer. Papadala natin to sa kanya para makita niya yung yung on the process na natin pag-upgrade. Yes, proceed tayo sa inner barrel. So syempre tatansya muna natin to para at least maano natin. Lalagyan muna natin ng stock na dapat may spring eh. Yan. So itatansya natin kasi kailangan yan eh. Yan. With ito, suppressor na rin. Yan. Alright. So, tatanggalin na muna natin siya ulit. Babalikan ko muna kayo guys kasi maglalagay tayo ng epoxy dito sa old na tipis kasi tatanggalin na natin to. Alright. Balikan ko muna kayo guys. So, alright guys. Ito, nakabalik na tayo. Ito, pinalitan na natin ng bago. So, ito yung old. Layo ng diferensya guys. So yung nito, yung stock nito kasi may black na plastic. So tinira lang natin ng heat gun. Ayun, natanggal siya. So sinalpak natin dito para walang alog walang alog at walang play. So yung dito, yung stock kasi nito is natatanggal na nag-split into two. So kaya nilagyan natin ng epoxy. Ito. Pakita ko muna guys. Ito. Nilagyan natin ng epoxy para at least yung yung
hangin is matrap mismo sa loob. Kasi ito din yung rason bakit hindi bumibigay ng saktong hangin palabas dito sa natin, sa inner barrel natin. Kaya sinecure natin yung hangin dito sa loob, guys, para at least buo yung hangin pagkalabas dito sa outer barrel. So ito na yung natin, kinat na natin siya. Ito yung old. So ang layo ang diferensya, guys. So that's why nag 100% tayo kasi considered as long long na inner barrel. So right, sige. Goods na po tayo. So that's the purpose of the delayer. Saka hindi para maiwasan din yung pagbasag mismo sa loob ng inner barrel. Kasi usually kapag nagsabay-sabay yan, yung iba kasi ng gel balls is dito sa loob pa lang is basag na siya. Kaya sa pagtira niya is mostly yung mga gel balls is basag na pagkalabas. So yan yung mga dapat na iwasan natin. That's why naglagay tayo ng delayer. So tapos na tayo dito, guys. Tapos na natin ng maintenance yung mga ng gears. So right, guys, nasalpak na natin lahat ng bolts at na-secure na din natin yung loob niya. So chinek natin yung mga possible na mga moving na mga gears. So far wala naman. Ito, goods. Walang sudden movements. Ito kasi yung pinaka-importante. Dapat wala yung movements, or meron man at least konti lang siya, mga at least 0.1 mm. So sa pagkasalpak nito, guys, is same procedure pa rin. Dapat alalay lang sa pagkasalpak kasi makunat-kunat na to. Alalay lang po, dahan-dahan lang. Right. So ito, salpak na po natin siya sa loob. Ito na po yung spring. Transfer ko na din yung yung rubber ng stock kasi need din natin yan para at least mag-hold yung dito, yung pinion gear, at nilagyan na din natin ng lock yung pinion gear for safety purposes. So right, pause ko muna kayo, guys, ha, kasi pagkatapos nito lagyan na natin ng isasalpak muna natin sa body. Ito, para masalpak na po natin yung motor. Alright, guys, another quick tip. Ito kasi yung stock ng nung thread is hanggang dito lang siya. Kahit yung stock ng mga ARP9 hanggang dito lang siya. Yung gagawin natin ngayon is ipapalis natin siya. Lakihan natin yung yung round niya para masalpak directly dito at lalabas yung tipis. Lalabas yung tip ng inner barrel. So ito yung ginagawa ko, guys. So pasensya na po kung dito ko na lang gagawin para at least may kayo. Ito yung ginagamit ko. Yung parang polisher. Ito, guys. Umiikot yan. Pinapalis ko yan. Ganito. Yan. Wina-wide ko yan para lumabas yung inner barrel. So ito lang po yung papakita ko, guys. Kasi hindi ko na ipapakita yung whole procedure para at least may idea kayo. Alright? Alright, guys, for the result, ito na po siya. That is, hindi po siya masasalpak. Ngayon, pwede na po kasi winide na po natin siya. So ito na po yung result. Alright, so okay na po siya. So winide lang natin siya, guys, para lumusot lang siya dito. Tapos i-install na natin dito. Yung ito, goods na siya. Pinahaba natin yung inner barrel ng customer natin kasi
maglalagay tayo ng suppressor. Yung suppressor na ito is meron tayong ilalagay na support dito para pagkalabas niya ng bala is hindi siya gagalaw. Para steady lang siya. So ito yung hop up natin. Riser hop up na 13mm. So kasi isasalpak siya dito eh. Yan. Sasalpak siya dito. Yan. Yan yung hop up. Tapos ito yung suppressor natin. So swak lang siya guys. Kasi yung ideal natin is at least makita lang yung konti yung hop up. Para pagkalabas niya ng bala is buo yung lalabas na bala, hindi siya masasagi dito sa taas kasi halo to eh. Yan o, halo to, yan, halo, napakahalo. So ipapakita ko muna sa inyo yung ano natin guys, yung plano natin na gagawin. Salpak muna natin dito. Yan. So ito na yung hop up. Alam, kita niyo ba guys? Ayun o. Yung hop up natin. Ayan, basta. Ito yung hop up natin. Ayan. Sa loob. So, salpak natin dito. Ay, sorry. Ayan. So, ito na yung hop up natin. Ayan, sa loob. Ayan o. Maglalagay pa pala tayo ng ano, ng motor. Ayan. Right, sige po, pause ko muna kayo. Thank you. So right guys, nasalpak na natin yung whole unit. Yan. So tinanggal na din natin yung blowback. Actually, okay naman to. Pero yung problema is hindi kasi makikita yung looban ng ano ng unit. Tsaka magaan lang din naman to, tapos kinakabit lang dito. Dito katulad ng mga SLR na yung blowback is nasa upper part mismo ng gears. So ito na yung mismo ng gears guys, yung ano guys, yung unit. So ito, nasalpa ko na din yung motor at ikakabit ko na muna to para ito naman yung sunod natin, yung hop up na mismo. Yan na lang yung kulang natin tsaka suppressor. No boss, magandang araw sa iyo. So ito na yung unit mo. Yan, may support na yan sa ilalim boss, nilagyan ko na ng plastic para mag-fix siya. Tapos may foam na din yan sa ilalim. If in case kung tatanggalin mo yung suppressor boss, is pull mo lang, iikot mo lang dito dahan-dahan, tapos salpak mo lang ulit. Yan lang po. So hello guys, ito yung unit ni sir. Test fire muna natin 5 meters away from the target. Test fire natin kung malakas ba ang sipa. Test fire full auto. Grabe yung sipa guys oh. Grabe guys, totally. Oh. Masakit to malapitan. So yun lang po, thank you. Test fire po. Kung malakas ba? Ito medyo malayo ako sa target ha. Bihira lang to mabutas. Yung malalakas lang na unit ng makabutas nito. Full auto. Wala, butas boss. Oh. Wala. So right, ito na po tayo sa labas. Test fire po tayo for the open field. So dito lang po tayo magte-test fire guys kasi medyo mainit na sa labas. So ito yung unit ni Sir Abdulaziz. Test fire po sa labas. Ganda ng tapon guys. So alright guys, stock unit ni customer. Test fire. 223. 226. 227. 216.
So alright guys, ito yung unit ni client. So tapos na tayo mag-upgrade. So upgraded na po siya. So ito po, magte-test fire muna tayo guys. Ito yung upgraded. Test fire. Single shot. Three, 1, 2. 3, 2, 2. So stable po siya ng 322, nasa mga around 320 FPS guys. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood at sana po nag-enjoy po kayo sa ginawa ko content. At marami pa po tayong contents na gagawin po in the near future. So be ready. So please support my channel po. Leave a like, share, comment, and subscribe. So thank you. Hanggang sa muli. Paalam.